Magandang araw sa lahat. Ako si Bidibiding Condover Jocelyn at ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa tanghalan na nagwaging dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa dula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na mandudula, dramatista o dramaturgo. At narito ang sangkap ng dula. Una ay ang pangunahing bahagi, ang simula. Ito ang panimula ng dula. Dito ipinapakilala ang mga tauhan, tagpuan at ang pangunahing sitwasyon o suliranin. Nagtatakda ito ng tono at kapaligiran sa buong dula. Ang simula o panimula ay nagpapakilala ng mga tauhan, tagpuan at pangunahing problema. Pangalawa ay ang gitna. Ito ang bahagi kung saan unti-unting lumalalim ang suliranin. May mga pangyayaring nagaganap na nagpapaalala sa mga sitwasyon at nagdadala ng tensyon. Dito rin makikita ang sulyap sa suliranin at siklit na kasiglahan. Ito ay ang paglalahad ng mga pangyayaring nagpapaalala sa problema at nagdadala ng atensyon o tensyon. Kasama rito ay ang unang pahiwatig ng problema. Susunod ay ang sulyap sa suliranin. Ang unang paglitaw o paghiwatig ng pangunahing suliranin o maaaring problema. At ang panghuli ay ang wakas. Ito ang huling bahagi ng dula. Dito nalulutas ang mga pangunahing suliranin. Ang mga pangyayari ay unti-unting humuhupa at nagtatapos sa isang konklusyon. Sa madaling salita, ang wakas ito ay ang pagresolba ng problema, unti-unting pagbaba ng tensyon at pagtatapos ng isang konklusyon. At ngayon naman ay dumako tayo sa mga elemento ng sumusuporta sa istorya. Una ay ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon na kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa dula. Ang tagpuan ay maaari maging isang mahalagang elemento sa pagbuo ng mood at atmosfera ng dula. Sa madaling salita, ang tagpuan ito ang lugar at panahon na kung saan nagaganap ang kwento at nakaka-impluwensya ito sa mood at atmosfera. Pangalawa ay ang tauhan o characters. Ito ay ang mga taong gumaganap sa dula. Ang mga tauhan ay may kanya-kanyang personalidad, motibo at papel sa pag-unlad ng kwento. Ang tauhan, ito ay ang mga taong gumaganap sa dula. Bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad, motibo at papel sa kwento. Susunod naman ay tunggalian. Ito ay pag-aaway o pagpanggaan ng mga tauhan, ideya o pwersa. Ito ang nagtutulak sa kwento at nagbibigay ng tensyon. Susunod ay ang kasuktulan. Ito ang pinakamataas na punto ng tensyon at emosyon sa dula. Ito ang pinaka-importanteng pangyayari na nagpapasaya sa tagbo ng kwento. Sa madaling salita, ang kasuktulan ay ang pinakamataas na punto ng tensyon at emosyon. Ang pinaka-importanteng pangyayari na nangyayari sa tagbo ng isang kwento. Susunod ay ang kakalasan. Ito ay bahagi pagkatapos ng kasukdulan na kung saan unti-unting hinuhupa ang tensyon. Ang mga resulta ng kasukdulan ay nagsisimula lamang magpakita. Ang panghuli ang kalutasan. Ito ay ang huling bahagi ng dula na nagpapakita ng kalalabasan ng tunggalian. Dito nalulutas ang mga suliranin at nagtatapos ang kwento. Sa madaling salita, huling bahagi ng paglutas ng mga suliranin at pagtatapos ng kwento. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako nga po pala si Pinipining Katrina ay Maula. At ngayon ay pagpapatuloy nating tatalakayin tungkol sa tanghalan ng nagwaging dula. Ang pagtatanghal ng isang dula ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng ingat na paghahanda. Ang tagumpay ng isang dula ay hindi lamang nakasalalay sa husay ng mga aktor at direktor, kundi pati na rin sa kalidad ng tanghalan kung saan ito itatanghal. Ang pagpili ng angkop na tanghalan ay isang kritikal na hakbang. Ang pagpiling lokasyon, ito ay unang hakbang na sa pagpaplano ng pagtatanghal. Mahalaga ito dahil ang tamang lugar ay makakatulong sa tagumpay ng dula. So, kailangan dapat isa lang alang ang mga sumusunod.
Una ay ang kapasidad. Dapat sapat ang laki ng tanghalan upang mapaunlakan ang inaasahang bilang ng mga manonood. Ibig sabihin, dapat kasya ang lahat ng inaasahang manonood. Pangalawa, accessibility. Dapat madaling makarating ang mga manonood sa tanghalan. May sapat na paradahan at madaling gamitin para sa mga taong may kapansanan. Ibig sabihin, dapat madaling puntahan ang lugar. May parking at accessible sa may mga kapansanan. Pangatlo, teknikal na kakayahan. Dapat mayroong sapat na ilaw, tunog at iba pang teknikal na kagamitan upang suportahan ang pagtatanghal. Ibig sabihin, dapat may tamang ilaw, tunog at gamit na kailangan para sa pagtatanghal. Pang-apat, atmosfera. Dapat angkop ang atmosfera ng tanghalan sa tema at estilo ng dula. Dapat ang pakiramdam o mood ng lugar ay dapat akma sa tema ng dula. Panglima ay ang presyo. Dapat isaalang-alang ang presyo ng pag-upa ng tanghalan at ang mga karagdagang gastos. Ibig sabihin, dapat akma ang renta ng tanghalan sa budget ng grupo. Kabilang dito ang gastos sa paggamit ng venue at iba pang karagdagang bayarin. Ngayon ay tungo naman tayo sa paghahanda ng tanghalan. Matapos mapili ang lokasyon, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng tanghalan. Ito ay kinabibilangan ng pag-aayos ng entablado. So, dapat maayos na mailagay ang mga set, props at ilaw upang suportahan ang kwento at direksyon ng dula. Pangalawa, pag-aayos ng tunog. So, dapat maayos na maset ang mga mikropono at speaker upang matiyak na malinaw at maririnig ang mga dialogo ng magtatanghal. Pangatlo, pag-aayos ng ilaw. Dapat maayos na mailagay ang mga ilaw upang lumikha ng tamang atmosfera at bigyang diin ang mga mahalagang eksena. Pang-apat, pag-aayos ng upuan. Dapat na mailagay ang mga upuan upang matiyak na komportable ang mga manonood. Pang-lima, pag-aayos ng mga pasilidad. Dapat matiyak na mayroong sapat na mga banyo, mga lugar para sa mga pagkain at inumin at mga first aid station. At sa pagtatapos ng tanghalan, mahalaga ang paglilinis at pag-aayos ng tanghalan. Dapat alisin ang lahat ng mga set, props at kagamitan. Dapat din linisin ang tanghalan upang maging handa ito para sa susunod na pagtatanghal. Para sa karagdagan, ang matagumpay na isang dula ay hindi lamang tungkol sa galing sa pag-arte, kundi pati sa lugar kung saan ito ginaganap. Kapag pinaplano at inihanda ito ng maayos, mas nagiging makabuluhan at di malilimutan ang karanasan ng mga manonood. At diyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat.